Okay, let's just finish up. Ngayon naman ay punta na tayo sa Filipino scientist. So meron din tayong sariling mga inventions din. Okay, starting off with e-jeepney. So ito naman ay pamilyar na kayo dito. Although hindi naman talaga tayong unang-unang nakaimbento ng electric car, pero nakaimbento naman tayo ng pangsarili natin, jeepney style. Another person is Abelardo Aguilar, who first invented the erythromycin. So erythromycin is one of the more effective kind of antibiotic. Ito ay gamot para sa iba't ibang mga kasakitan, kaya ito ay malaking tulong din na pangluna sa iba't ibang mga kasakitan. So erythromycin is another one. And then here's another doctor, na in this case naman si Dr. Fe Del Mundo. Ang na-invent niya naman ay medical incubator. Na very interesting ang story niya kasi si Dr. Del Mundo ay tawag ito, konting-konti lang talaga ang female doctors nung kapanahunan niya, and this invention was because of necessity. Sa third world country, gaya ng Pilipinas, especially at that times in the 1950s yata or 60s, 40s, 50s, 60s, mga time na yan. Ang problema kasi ay nasa ang tawag doon, nasa rural area, hindi madala sa hospital, merong ipinanganak na kulang sa buwan. So para mapangalagaan ito, siyempre alam natin pag kulang sa buwan, kailangan ng matinding pangangalaga, and more likely at that time maraming namamatay na kulang sa buwan. So ang ginawa rito ay nilagay sa duyan, merong duyan na maliit na ipinasok sa isang duyan pa na mas malaki ng konti, and then after that ay nilagyan ng bottles, hot water bottles doon sa duyan sa labas, na ito ay nagre-radiate ng init sa loob, and the baby was placed inside and then covered. So yung kasi ang baby dapat para mag-develop ng mabuti, kailangan ay body temperature, ito yung temperature ng nanay, kaya nagde-develop ng maayos. Ang ipinanganak ng kulang sa buwan ay ang isa sa mga problema yung lamig. So pwedeng mamatay sa lamig, sa pneumonia, ganyan. So that is why the invention of the medical incubator was a great invention, and it was even cited at nabanggit ito in several journals in the United States of America, which never happens to a Filipino at that time. So isa sa mga matitinding achievement ng Pinoy nung kapanahunan na yan. Another inventor, Rolando de la Cruz, ang kanya naman ay mole reliever. So meron siyang ginawang particular chemicals na pinagsama-sama o ginamit niya. He tested it and it is able to remove moles. And finally, banana ketchup. Ito naman nangyari noong 1940s kasi si Orosa ay anong panahon na yon, prior to Second World War, ay import lagi ng tomato ketchup kasi hindi masyadong madami ang tomato rito. So tomato ketchup is imported, o kung meron man na tomato rito ay medyo mahirap i-cultivate. Ito ay ginagamit. Pero dahil sa World War II, ang tomato production ay tumigil. So anong ginawa? Since ang banana naman kahit saan ito ay tumutubo, so naisip ni Rosa, bakit hindi gawing ketchup ito? So kumuha ng banana, minash ang banana, nilagyan ng vinegar, sugar, salt, etc. hanggang sa ma-produce niya yung banana. So as you can see here, the original itsura ng banana ketchup is yellow talaga. Nilalagyan na ng coloring para ito ay magmukhang ketchup na pula kasi doon sanay ang mga tao, the red ketchup. And this helped a lot nung kapanahunan na yan, and syempre nakatulong din ito sa mga banana farmers at that time as well. And that would be the whole discussion about the invention.